Sa tingin ko, mismo si Speaker Romualdez ayaw niya umuwi si Saldico. Kasi otherwise, siya lang talaga makakapag-implicate sa kanya kung paano yung sistemang ginawa nilang dalawa. Para namang ibang mga congressman din yan, na alam din nila yung kanilang sistema. Nandiyan din yan sila Congressman Garjola, nandiyan pa rin yung sila Congressman Don Gonzales, nandiyan sila Congressman Dalipe, Congressman Jojo Ang, KJ Suarez. Pero dapat sila pansinin na kasi sila yung nasa inner circle. Sila naman nakakaalam Pati yun, yan si Ponyong Gabonada, isa rin yan, sa may alam yan. Pero syempre, complete denial din yan. Diyan si Congressman Stella Kimbo. Another is Congressman Eric Yap. Marami siyang alam And I hope na willing siyang to spill out everything how things are being done. Kila Congressman Saldico na inuna yung mga kalokohan, pinabayaan din naman ng Executive Department. 3 years, 2023, 2024, 2025, 1.47 trillion in diversion, in insertion, pinabayaan din ng Executive. Tapos ang maghihirap ngayon, yung mga kababayan nating babahain sa susunod na taon. At ang solusyon, itutuloy yung mga nakaraan. Yung mga nakaraan palpak, dun sa aking distrito, lahat palpak. Yung matitinong proyekto, wala. Ngayon, itutuloy yung palpak, pagkatapos, hihinto yung matitino. Kaya hindi na po pwede ang business as usual. Hindi na pwedeng umasa na lilipas ang galit ng bayan. Hindi na pwedeng pagtakpan. Hindi na pwedeng magturuan. Kailangang isiwalat ang katotohanan, aminin ang pagkukulang, ituwid ang kamalian, at panagutin ang mga lumustay at nagsamantala sa kaban ng bayan. Mga kasama, linisin natin ang ating hanay. Magpatupad tayo ng mga matinding reforma kahit ang kapalit ay sariling pagsasakripisyo. Hindi na pwedeng naidahilan na politika lang ito. Hindi na pwedeng sabihin gawa lang ito ng DDS, ng kaliwa, ng dilawan o pinklawan. Hindi na pwedeng isisi sa DPWH, sa nakarang administrasyon o sa mga kontratista sapagkat ang pinakamalaking korupsyon na ito ay nagsimula sa ating sariling tahanan noong 19th Congress.